Kumusta mga mare? For today's video ay ang lutuin ko naman ngayon ay itong ang ginataang munggo. At para naman mas madali itong palambutin kaya pagdating ko sa bahay ay kaagad ko nga itong binabad sa tubig. At pagkatapos ng isang buong gabing pagbabad ay ganito na nga ang kanyang itsura. At dahil magsimula na rin nga akong magpakulo kaya naglagay na nga ako dini ng tubig. At pagkatapos noon ay sinimulan ko na nga ding lutuin. Alam niyo ba mga mare na sobrang tagal na talaga ang panahon na hindi ako nakapagluto ng ganito. Parang mga 10 years na. Hoy, bakit naman ang tagal? At habang pinapalambot ko nga yung munggo ay nagsimula na rin nga akong magnakaw ng gulay. Hoy! Sinabi ko nga pala dito sa aking kapatid na si Arya na wag na lang niyang isama ang aking pagmumukha dahil madidiscourage lang din naman ang mga viewers. Mabuti na lang at sinabi ng kapatid kong si Arya na mas magtaka daw ang tao kapag palagi akong nakatalikod. Hoy! Alam niyo ba mga mare na sobra kaming nanghinayang sa mga gulay na ito gawa ng malapit na nga kaming umalis? Alam niyo ba mga mare na habang nire-record ko nga ang video na ito ay hindi ko pa rin nga alam kung talaga na ba gigibain na ang aming bahay. Mahigit isang taon na rin nga naming nalaman na hindi na nga kami magtatagal sa lupang ito. Kaya naman isa talaga ito sa dahilan kung bakit nga napilitan kaming magbili ng lupa. Alam niyo ba mga mare na sobrang nakakalungkot dahil hindi na nga kami magkapitbahay ng aking mga magulang at kapatid. Ganun pa man, mawala man kami dito ay hindi nga mawawala yung mga alaala namin dito. Hindi man siya ganun kadali tanggapin pero kailangan nga naming iwan dahil pinapalayas na nga kami ng may-ari. Mahigit 26 years na pala ako dito dahil 4 years old nga lang ako nung dumating kami galing sa Cebu. Kaya naman hindi talaga siya madaling tanggapin lalong-lalo na nga sa mga magulang ko. At habang pinapalambot ko nga yung munggo ay nagsimula na rin nga akong maggayat nitong mga sibuyas at saka ng luya. At pagkatapos ng mga ilang oras na pagpapakulo at ayun na nga at malambot na, nagdagdag na rin pala ako diyan ng tubig para naman lahat kami ay makakain ng sabaw. Maya-maya ho ay sinunod ko namang ilagay itong hiniwa na kalabasa. At dito naman sa isang tabi at tingnan nyo lang naman itong aking kapatid na si Banjing at talagang nagpapatunay na nag-uulam nga kami ng kape. Huy! Bakit naman namin? At pagkatapos ng ilang minutuhin ay sinunod ka naman nga ilagay ito nga mga iba pang mga sangkap. At dito nga sa pampalasa ay naglagay nga ako dito ng bitsin pati na nga ng asin. At kadalasan talaga sa mga karinderya ay gumagamit nga sila ng pakarning baboy. Pero dito nga sa amin ay mas gustong-gusto nga namin ito nga mga maliliit na tuyo. Bukod nga sa napakasarap at kami nga ay nakatipid pa. At pagkatapos ko nga mailagay ang lahat ng mga sangkap ay pinaghalo-halo ko nga lamang ito. At dito nga habang ako'y nagluluto ay bigla ko ngang naalala ito ngang isa sa aming mga problema. Palagi ko kasing iniisip at kung paano na lang kung hindi na kami magkapitbahay ng aking mga kapatid at mga magulang. Talaga namang ikinalulungkot ko na hindi ko na nga sila mabigyan ng ulam. And fast forward ay luto na nga itong ating ginataang munggo. Kuha na rin kayo ng bahaw diyan at sabay-sabay tayong kumain. At bago nga ako kumain ay sinimulan ko na nga na isang panalangin. At pagkatapos nun ay kainan na. Medyo matagal-tagal na rin ang panahon na palagi ako nag-uulam ng ganitong munggo doon nga sa aking trabaho. Kaya naman naisip ko na magluto nga ako ng ganito para naman makakain ng aking pamilya. Ang mga magulang ko kasi ay ang importante na lang sa kanila ay may kanin at kahit na nga wala ng ulam. Kaya naman kapag ka-day off ko ay talaga namang nagluluto ako nang sa ganun naman ay makakatikiman lang sila ng totoong ulam. And fast forward, sumabay na nga lang ako din sa aking asawa para naman makatipid ako ng pamasahe. Ang pupuntahan ko nga pala ngayon ay doon nga sa City Health para naman makapagpa-check up nito ngang namumula kong mata. Hindi ko nga ini-expect na biglaan ako makapagbakasyon dahil nga sa biglaang sore eyes na ito. Mabuti na lang sana kung may marami akong pera at makapunta nga ako ng Boracay. Huy! Sobra talaga akong nanghinayang doon nga sa isang linggong bakasyon at wala nga akong sweldo. Pero bukod naman sa mga nangyayari ay nagpapasalamat naman ako sa Panginoon dahil nga nanganak na nga ang aming baboy. Hindi man ganun kadami ang kanyang mga anak pero ang importante ay nakita na nga namin at nagbunga na nga ang aming pinaghirapan. At pagkatapos ko ngang magpa-check up at nakuha ko na din sa wakas yung medical certificate na kailangan at yun nga ay umuwi na rin nga ako. At yun lang muna for today's video. Maraming salamat sa panonood. Paalam.